sa harap ng mikropono. Importante marinig natin. No? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, di ba, ang daming legal opinion na valid din naman. No? So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang politika lang. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang magtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? Ito yung plataforma ng unity team na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Wala nang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate, okay lang. Huwag lang pagkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. Ito ay pro-Filipino. It's a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Claire, higit na isang taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi sa private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President Jenny, si President Era, magulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila wala saan na itong sitwasyon natin. Ba't nagpas na tayo sa sisingan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipaiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malalakas, gumagana naman. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang po ito, pagkakaroon ng signature drive. Paano po ito maipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, ingay lang. Ayun, may isa pa posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa puso. Hindi lamang mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganun ba tayo? Tayo mga Pilipino. In fact, pasensya ko sa haba ng sagot ko. Yung mga pangyayari, ito nakarang 2 linggo. Sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Tayo mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin. Dahil pag pinikunin yung Pilipino eh, pag-usapan na yan. Diba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugali Pilipino ba yan? I-push niya yung belo. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, malutong galian. Alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops or rebelde? Hinahanap yung battlefield doon sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganun tayo Pilipino. Walang kultura na ganun. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tugasin na. Kasus pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. Dahil ito talagang issue ngayon. Makikinig kung hindi lang. Walang problema. Pero kung makikinig, una nga ako mga.
Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasan Bonifacio, maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pupirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo ay alis. Di ba? Kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi doon sa Senado. Hindi ugali ng Pilipino. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, munuin natin ito. Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo lang. At magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort nito. Marisol, ewan ko sa aking pagkaalam, ilang personalidad na ang bumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niya? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, diba? Nag-iiyakan, diba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Ano ibig sabihin niya? Applying principles of justice. Hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-BBM, pro-PRRD, pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga naman magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kami isasubmit na isang petition. Ito isang ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Greg, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yun po yun. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y ipadadala sa ICC. Okay, no? Bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado, Rosso, at si Captain Dante Nakit, no? Pero, idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisin rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-a-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin? Hindi nagsasalita, hindi nagdesisyon. Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Ano dadat niya rito? Kung yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure. Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, no? Kung may makinig, thank you. Di ba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kaming apat na lang ang pipirman, thank you pa rin. At least nailatag namin.
Nagsimula kami. Hindi ko ba, by the way, kami ni Manong Dante, unahan mo na kayo, no? Kandidato kami. O, wala kami pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. If there's any political benefit that any candidate will derive from this, no? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in. Yes. Nagsimula na. May website kami. Kumunik na lang kayo. Mag-ingat na kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, huwag ka muna mag-ano. Okay, yes. Asap. It has happened already. The other day, I was in Ababat. Hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari. Wala kaming update kung ilan na dahil ongoing, real time, no? Hindi. Wala kaming minimum, wala kaming maximum. In fact, hindi ito conditional, hindi ito paramihan, hindi ito papormahan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi namin titigilan ito. In fact, ngayon, we are publicly asking all candidates, national and local, to join us here and turn this into a national issue. Dahil kahit anong pangako natin para sa mahirap, diba? Maraming programa. Pag hindi natin naayos yung sistema natin sa pagpapataw ng hustisya, walang kahulugan yan. Dahil ang problema natin, systemic damage to institutions. Hindi ito kasalanan ng kasalukuyang administrasyon. Tama. Cumulative ito. Napabayaan. We have been doing the same thing historically, economically, politically, in terms of security, and expecting a different result. May tawag dyan, pero hindi natin tutukoy niya. Bibigyan namin kayo ng current update, a running inventory of how many signatures. But hindi namin ito usapan kung successful ba tayo after we hit the so many number, no? Mark. No? Hindi ito quantitative. Hindi namin ilalaki dito sa timeline ng ICC. Ang sinasabi namin, kaya nga pati sa Korte Suprema, nag-aapila kami, dahil urgent ito. Bakit? Okay, Article 3, Section 1, life, liberty, and property. Assuming, garantisado na protektado ang buhay ng dating Pangulo. Okay? So, shift na tayo. Liberty. Ba't siya nakakulong pa? Nasaan yung due process yan? Yung property, malayo na yan, yung mga ari-arian. No? So, life, secure na tayo. May kumpiyansa na tayo na buhay siya. Liberty. Yun ang pag-uusapan. Yun ang asikasuhin natin. Ibalik siya rito para dito siya litisin. Alam niyo naman, di ba? Parang buhay yan eh, walang kasiguruhan. Pero kailangan ngayon, may tumayo na. Sinasabi namin, huwag niyo naman kami pabayaan eh. Tayo-tayo kami eh, hindi naman pala dito ang pakiramdam ninyo. Sa inyo, okay lang. Eh sa amin, hindi okay lang. Kung suriin ninyo, yung pinagdaanan namin, yung history namin, personal, background, as a public officials, no? You will see the consistency. Pag bayan na pinag-uusapan, pinabukasan na ng ating mga anak, di ba? Kailangan manindigan na. Lodi. System natin dito sa ating bayan na matagal ng bulok at kurap. So kayo, naniniwala kayo na magiging maayos at takbo niyan pag si President Duterte ang sinalang. Gano'n ba? At alam ba natin, di ba, Senator Greg? Alam din ba natin, alam naman namin sa media na ganyan kabulok eh, corrupt criminal justice system sa ating bayan. And but above all, it favors the powerful, the elite, and the wealthy. Mga karamihan, mga politiko. Hindi po ba? Sa totoo lang. So ba nagtitiwala kayo sa ganyang sistema, mapabor lang sala si President Duterte? Lodi, mawalang gana. Medyo naguguluhan ako doon sa, dahil maganda, dahil nagsasalita na tayo ngayon. Pero ayoko magsimula tayo sa turuan at sisya. Accepted na may institutional damage. Diba? May kabulukan yung sistema, pero hindi lang naman ngayon nangyari yan.
Dahil kung mauwi na naman tayo sa turuan, at sisyan, abay, ang susunod dyan, next step is pikunan na. Pag nakapikunan, iyakan na. Personalan na. Yun ang ayaw natin mangyari. Dahil we have to start on the right foot. Ngayon, sabihin mo, totoo naman, di ba? Historically. Abay, ang kausap mo, galing na tayo dyan, di ba? Kung ang pag-usap mong kaguluhan, galing na kami dyan. Kung may magkukomentaryo naman, sino kami para magsalita? Yun nga ang punto Galing na kami dyan. Di ba? Ayaw natin na bumalik tayo doon. So we have to start on the right foot. But I agree with you. So much repair has to be undertaken. No? Institutional damage. But I agree with you. But first step, ibalik dito. And protect life, liberty. Ayusin natin yung protection of liberty. And then that should be small. By the way, Lodi, mahirap to. Itong gagawin natin, hindi ito walk in the park. Mahirap itong gagawin natin. Hindi ito... Okay, Lodi, double edged na naman yan. Justice delayed is justice denied. Correct? Huwag naman sana umabot na ng September. Justice delayed At the same time, pakawalan ninyo as soon as possible. Bilisan nyo. Dahil deprivation of liberty na Yun ang pagkaintindi ko. Diba? Kung mali pagkaintindi ko, pagsalita tayo. So, it's a balancing constitutional principle, balancing of interest. Hindi pwede ritong one side lang. Scale it up or down. Hindi tayo pwedeng pro or anti. Basta ito pro-Filipino. Ang effort natin. Yes, Marisol. Sorry. Yep. Can I get your name again, please? Baste. Si Mayor Baste. Pumunta ako sa Davao. Okay. Earl, no? Okay, Earl. Pumunta lang. Pagod ka. Pumunta ako doon sa munisipyo. Bakit? Diba? Card-bearing member ng RAM at ng Guardians, si former President Duterte. Nung ako ay fugitive, nagtatago, kinukup niya yung anak ko. Paano ko naman hindi tatalawin ang utang loob? Ugaling Pilipino. Earl, ha? So nagpunta ako roon, wala naman ako access sa egg. Hindi ko naman alam kung saan i-greet ng happy birthday si Congressman Pulong. Wala rin akong access kay Vice President. So pinunta ko si Baste. Nag-meeting kami dalawa. Sabi ko, Mayor Baste, nandito ako to express personal concern and support. Sabi sa tatay mo, punta ako rito. That's my primary objective. Pangalawa, sabi ko, pag-isipan natin kung paano natin pagtutulungan para bumupa ang sitwasyon. By the way, nalantar nito, hindi ako humingi ng secret meeting sa munisipyo. Diba? Nandun. Open, public, walang tinatago. Ano pa sabi ko sa kanya? Sabi ko, yung tatay mo at ako, yung generation namin, sama na si Manong Dante, we have made serious errors in judgment. Marami kami pagkakamali na hindi na namin pwedeng bawiin. Kaya kami nandito ngayon. Pero sabi ko, Mayor Baste, ang dami ninyo, mga bata na mayor, congressman, candidates, di ba? Hindi ko na babutin mo ang pangalan, baka campaigning na naman dito, di ba? Sabi ko, mag-usap-usap kayo dahil kayo ang majority. Pag-usapan ninyo kung paano gagamutin yung mga pagkakamali namin so that we can move this country forward. Dahil ibang klase kayo, hindi kayo pareho mag-isip ng mga nauna sa inyo. Yun ang sinabi ko. At pangatlo, sabi ko sa kanya, alam mo sabi sa akin, Earl, alam mo, Senator, hindi ko naman maintindihan. Ulit, yung politics, naintindihan naman natin yan. Kami magkakapatid, yung papa namin. Pero hindi namin nakalain na umabot sa ganito. Yung bilisan yung proseso, ilipad. No? Kaya nga ito, di ba? Nangyayari ito. Kung medyo naging mahinahon tayo, pagpadalos-dalos,
Of course, may contrary opinion. No? Pero andito kami para ilan ito. And our only way is a signature campaign. Para maka-headcount tayo. Maka-headcount, pero it's not bound by quantity of signatures. It's the quality, the commitment, and the signatures. Yeah. Follow up. Yeah. Again, ayaw namin pumunta dun sa usapin na yun. Kaya sabi ko nga, bauna, di ba? This is not a purely legal issue. Walang konsensus sa legal eh. Kanya-kanyang opinion. Even yung constitutionalist, lalo na pag political ang usapin. Kanya-kanyang opinion. So, what do we do? Balik tayo sa sinabi ko. Unity. Stability. Di ba? Social cohesion. Para magkaroon ng economic prosperity at maging predictable tayo. Matagal na natin sinabi yan earlier. We are exposing in public hearings our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Hindi nanonood sila. Siguro nasa isa na. Ang gugulo nila, no? Yeah. Hindi naman sila. Oval. Yes, ma'am. Ito muna. May pangsagot naman dati. No? Ba't naman ako aasa sa opinion nila? Initiative natin ito eh. Hindi importante sa amin kung ano ang legal opinion, political opinion. Diba? Dahil kung i-angkla na naman namin itong initiative sa legal counsel ni PRRD, ikakahunan naman kami. Sabihin, this is a pro-Duterte effort. By the same manner, no, na nung magpunta ako sa Davao, pinasabihan na namin yung mga kaibigan namin doon sa palasyo. Napupunta kami roon. Hindi para guluhin, para mag-udyok, manggatong, mansudsod, in a personal capacity, to find out if there is an avenue for working together, crossing partisan political lines, para pag-usapan ito. Ayaw namin i-angkla yung posisyon namin sa isang sektor lang, isang grupo lang. Ano lang? Kasi kung gano'n ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, parang inaamin niya, hindi niya pa nabasa yung rules of procedure ng ICC. Kasi itong ginawa namin ngayon, kung babasahin mo yung procedure, independent ito doon sa gagawin ng mga abogado ng dating Pangulo. Dahil ito'y nakalagay sa kanila mismong patakaran. Pwede tayong magpaabot ng saloobin ng isang NGO patungkol kung sino yung gusto nating bigyan ng suporta by way of a lobby, kagaya nito. At hindi ko nga maintindihan ba't kailangan mag-over sa nag-advise na yon. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana, bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest, pinresenta eh. Hindi malinaw yung gano'n eh. Parang nauna yung pag-aaresto kaysa sa presentation or serving ng warrant of arrest. Malinaw yun eh. Nakikita ko kasi binabasa lang ng General Torre mula dun sa kanyang cellphone. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana
Sa sana nagpapaliwanag, hindi si General Torre. Hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Palagi niyang sinasabi PCTC ng PCTC, ngunit hindi man lang nila pinalitaw. Nasaan yung executive ng PCTC? Sa pagkakaalam ko, ito yung counterpart, local counterpart ng Interpol sa ating bansa. Hindi man lang ninyo tinanong sa kanila, nasaan po yung Interpol? Bakit po si Torre na lang ang salita ng salita at saka yung PNP? Samantalang inamin po nila, dinig na dinig ko, na kaya lang sila nandun, sabi daw ng Interpol, nag-request sila ng police and security assistance. That was the only role of the PNP, to provide security and police assistance. Bakit siya ba yung nagbasa ng Miranda rights? Sino ang Interpol representative na sumama kay Pangulong Duterte hanggang ihatid sa Netherlands? Meron bang nakita kayo na Interpol representative na sumama sa Pangulo? Wala. Ito yung sinasabi namin na dapat sana ay na-determine nating lahat kung siya ay inilagak muna sa isang competent judicial authority bago ginawa lahat ng dapat nilang gawin. Wala nang pinagdaanan na ganito, kaya nga questionable eh. Ito po yung posisyon na gusto naming iparating sa pamagitan ng isang NGO na amin pong inorganize ngayon, sapagkat ito naman ay sang-ayon din sa patakaran ng ICC. Pinapayagan naman po ang ganitong mga undertakings, ang ganitong initiative para maiparating sa kanila yung saloobin ng isang grupo o mamamayan o NGO. Kaya nga amicus curiae po sang-ayon po doon sa section 103 ng kanilang rules of procedure. Hindi po illegal ang ginagawa natin. Sang-ayon, minabuti namin na isang-ayon lahat ng gagawin namin. Sang-ayon sa patakaran at provision ng ICC. Hindi pa po namin kino-question yung jurisdiction dito. Iba pong usapan yun. Sa palagay namin, ito yung pivotal issue na gagawin naman po ng mga legal counsels po ng ating Pangulo. Tungkol naman po doon sa kagustuhan naming mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung halimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong ma-determine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petition, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor na mga conditions na inihain niya nung siya'y humingi ng warrant of arrest. Baka po yung kondisyon na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niya ang isa sa kondisyon kung bakit kailangan arrestuin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin he still wields power in this country. Maano siyang popular, pero hindi na po siya presidente. Private na tao na lamang siya. Yung mga ICC, nakinig ka agad na, popular. Talaga po popular. Wala tayong magagawa ron So yung kondisyon po ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuin? Yun po yung gusto namin na reviewin ngayon. Kasi po, nakalagay sa tuntunin ng ICC, pagka hindi na nasatisfy ang ICC na yung mga kondisyon na inilatag ng prosecutor ay hindi na effective, pwede po niyang i-release ang dating Pangulo with or without conditions. Ako po papayag, kami po papayag. Kahit katakot-takot na kondisyon po, provided na makatuwiran naman, mabibigay po tayo ng kondisyon. Yun lamang, iuwi na lang muna habang naghihintay po siya ng takdang araw ng kanyang trial. Yun po, ito po ay sang-ayon din sa patakaran ng ating mga batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi naman po talaga na-observe
lahat po tayo alam natin na meron na pong naunang warrant of arrest na inisyo ang ICC na ipinadaan din sa Interpol sa presidente ng Russia, Vladimir Putin. Meron na rin pong naunang warrant of arrest na inisyo at ipinarte rin sa Interpol sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Bakit po itong dalawang leader na ito, sa kabila ng ito po ay meron ng red notice sa Interpol, nauna pong na-issue ng warrant of arrest, bakit hindi po na-arresto? Dahil wala pong isang mamamayan ng Russia o ng Israel ang nakipagsabuatan sa ISIS. Yun po ang aking opinion. Maaari pong mali ako, maaari akong tama. Sapagkat kung mayroong isang Russian o mayroong isang Israeli na nakipagsabuatan, nahuli na po siguro nauna itong dalawang leader. Kung tutuusin po, kung tutuusin, ano po ba yung isang elemento ng crime against humanity? Yung atake po na gagawin, widespread and systematic attack directed to a civilian population. Eh, yung missile po ng Russia at saka missile ng Israel, ganun po. Wala pong kinikiling, wala pong sinisino kung sinong tatamaan yan. Yun ang systematic and widespread attack to a civilian population. Ang Pangulo Duterte po ba? Hindi po, direkta lang po doon sa mga kalaban po ng katahimikan ng ating bansa. Yung sumisira sa buhay ng isang tao, yung sumisira sa pamilya, yung sumisira sa lipunan, yung droga po. Yun ang dinirekta niya sapagkat pananagutan silupin at depensahan ng kapakanan ng mamamayan niya. It is a legitimate government operation. Wala pong missile na ginamit si Pangulong Duterte. Direkta po, tinutokhang nga po eh. Hindi po widespread. Hindi po tinutok-tok na gano'n. Oh, magbagong buhay kayo. Nagbalik loob kayo sa... Binigyan po lahat ng pagkakataon. Mari pong merong collateral damage. Talaga pong gano'n eh. Lalaban talaga yung mga yan eh. Mga kriminal yan eh. Papayag po ba tayo? Kahit na po meron pong imperfections ang ating batas, sir. Wala pong perfecto pong sistema sa mundo ito. Ngunit huwag tayong papayag na mauna pang humatol ang isang hukuman na hindi natin naintindihan kung ano ang kanilang patakaran. Meron po tayong umiiral na batas. Ito po ang gusto pong mangyari kung bakit kami nagpipetisyon. Meron po tayong batas. We are a sovereign and independent nation. At ang ating pong hustisya, pati ang ating National Prosecution Service, buhay po at umaandar. Dapat sana dito muna pinadaan. Eh kaso po, wala. Alam naman po ninyo, ni isang asunto, ni isang kaso, wala pong inihain laban sa ating Pangulo. Pagkatapos po, iba pong hukuman, isang panyagang hukuman, ang bigla na lang kukuha sa kanya. Sa paraan na sapilitan. At wala tayong kibo, ganun po ba? Ano po ba ang muka? Anong muka ang iaharap natin sa mga ibang bansa pag ganito po tayo? Ito po yung sentimiento, ito po yung binabanggit namin ngayon. Kinalimutan na po namin ang pagiging kandidato ngayon. Ang importante po, yung kapakanan nating lahat ngayon, yung identity natin bilang isang Pilipino, ganito na lamang po ba tayo? Tsaka na po natin pag-isipan yung hindi naman po namin alam mangyayari ito bago tayo matapos ng eleksyon. Malay po natin mangyayari sa buhay natin ito. Pasensya na po kayo kung medyo emotional po, pero ito po talaga gusto namin ipaalam sa ICC. Eh kung meron lang kaming accreditation ni Senator kaming dalawa na po ang tatayo doon. O, basta ako malinaw petition yung ano natin. Sige, sir, ikaw naman.